Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Good morning po. Dali lang po. At first morning po mga kapatid. Happy God first morning po, Pastor. Happy God first morning sa lahat. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Dakila at mapagpala po namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo upang pasalamatan kayo sa umagang ito na ipinangkalpo niyo sa amin. Amin pong dalangin na maranasan pong patuloy yung presensya at maging makabuluhan ang amin pong pagsamba ngayon pong umaga. Salamat po sa katiyakan ng isa sa amin sa banal na pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. God first morning, Pastor. God first morning po sa inyo lahat mga kapatid. Pwede ko niyong buksan ang inyong audio para tayo magbatian ng wonderful God first morning. Happy God first morning po. God first morning po sa lahat. Lahat po. First morning po. God first morning. Salamat po at ngayon pong umaga ay muli nating talakayin ang pagbabasa at reflection sa atin hong Bible at gayon din ang ating Lest We Forget at ang Counsels on Stewardship. Sa umaga pong ito ay pagkakalpo natin ang pagkakataon kay Pastor Titer Munding para basahin ang chapter 38 ng Exodus at pagkatapos magkakalpo tayo ng reflection. Pagkatapos po noon, si Pastor Titer ay muli pong babasa doon po sa Lest We Forget at magkakaroon din po tayo ng reading and reflection. Then mamaya po mayroon pong dalawang magte-testimony, Sister Regina Clemente, narito na po siya, ngayon din si Pastor Joel Ramirez. Then sa Councils on Stewardship, pangunahan po tayo ni Pastor Rachel Capobres. Ibigay na ho natin ngayon ang pagkakataon sa atin hong magbabasa ng banal na kasulatan. Pastor Titer. God first morning po mga minamahal na mga kapatid. God first morning, Pastor. Clear po ba yung aking dating sa inyo, Pastor? Yes, naririnig. Malinaw po ba mga Pastor? Malinaw, Pastor. Okay. So, tayo po ay magbabasa ng chapter 38 ng Exodus. Ang sabi po dito ay chapter 38 verse 1. At kanyang ginawa ang dambana, pagsusunugan ng handog, na kahoy, na akasya 5 siko ang haba niyaon at 5 siko ang luwang niyaon. Parisukat at 3 siko ang taas niyaon. At kanyang ginawa ang mga anyong sungay niyaon sa ibabaw ng 4 na sulok niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din at kaniyang binalot ng tanso. At kaniyang ginawa ang lahat ng mga kasangkapan ng dambana, ang mga kawa at ang mga pala at ang mga mangkok, ang mga pangalawit at ang mga suuban. Lahat ng kasangkapan ay kaniyang ginawang tanso. At kanyang iginawa ang dambana ng isang salang tanso na ayos lambat sa ibaba ng gilid ng dambana sa palibot niyaon. Sa dakong ibaba na umabot hanggang sa kalahatian ng dambana. At siya'y nagbubo ng 4 na argolya para sa 4 na sulok ng pinakasalang tanso sa mga dakong susuotan ng mga pingga. At ginawa niya ang mga pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng tanso. At kaniyang isinuot ang mga pingga sa mga argolya na sa mga tagiliran ng dambana upang mabuhat. Ginawa niya ang dambana na kuluong sa pamamagitan ng mga tabla
At kanyang ginawa ang hugasan ng tanso at ang tungtungan niya ang tanso na niyari sa mga salamin, ang tanso ng mga tagapaglingkod na babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanyang ginawa ang looban sa tagiliran timugan na dakong timugan. Ang tabing ng looban ay mga linong pinili na may 100 siko. Ang mga haligi ng mga yaoy 20 at ang mga tungtungan ay 20 tanso, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete ay pilak. At sa dakong hilagaan ay may 100 siko. Ang mga haligi ay 20 at ang mga tungtungan ay 20 tanso, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete at pilak. At sa tagilirang kalunuran, may mga tabing na may 50 siko. Ang mga haligi ay 10 at ang mga tungtungan ay 10, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete ay pilak. At sa tagilirang silangan, sa dakong silanganan, ay may 50 siko. Ang mga tabing sa isang dako ng pintuang daan ay may 12 siko. Ang mga haligi ay 3 at ang mga tungtungan ay 3. At gayon din sa kabilang dako, sa dakong ito at sa dakong yaon ng pintuang daan ng looban ay may mga tabing na tigla-15 siko. Ang mga haligi na iyon ay 3 at ang mga tungtungan na iyon ay 3. Lahat ng mga tabing ng looban sa palibot ay linong pinili at ang mga tungtungang para sa mga haligi ay tanso, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete ay pilak at ang mga balot ng mga kapitel ay pilak at ang lahat ng haligi ng looban ay napipilitihan ng pilak. At ang tabing na sa pintuang daan ng looban ay yari ng mangbuborda na kayong bughaw at kulay ubi at pula at linong pinili at may 20 siko ang haba at ang taas sa luwang ay may 5 siko na nakalagay o na kabagay ng mga tabing sa looban. At ang mga haligi ay 4 at ang mga tungtungan ay 4 tanso at ang mga sima ay pilak at ang mga balot ng kapitel at ang mga pilete ay pilak. At lahat ng mga tulos ng tabernakulo at ng looban sa palibot ay tanso. Ito ang mga bilang ng mga bagay sa tabernakulo. Sa mga tuwid bagay ang tabernakulo ng patutuo, gaya ng binilang nila ayon sa utos ni Moises para sa paglilingkod ng mga Levita sa pamamagitan ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. At ginawa ni Bezalel na anak ni Uri na anak ni Hur sa lipi ni Huda yaong lahat na inuutos ng Panginoon kay Moises. At kasama niya si Ahulyad na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan na tagapag-ukit at biyasang manggagawa at mangbuborda sa bughaw at sa kulay ubi at sa pula at sa lino. Lahat ng ginto na ginamit sa gagawin sa buong gawain sa sangtuaryo sa makatuwid bagay ang gintong handog ay 29 na talento at 730 siko upang sa siklo ng sangtuaryo. At ang pilak niyaon
mga kabilang sa kapisanan ay 100 talento at 1,775 siklo ayon sa siklo ng sanktuaryo. Na tig-1 beka bawat ulo sa makatuwid, kalahati ng 1 siko ayon sa siklo ng sanktuaryo sa bawat isa na nasanib sa mga nabilang magmula sa 20 taong gulang na patanda sa 603,550 lalaki. At ang 100 talentong pilak ay ginamit sa pagbububo ng mga tungtungan ng sanktuaryo at ng mga tungtungan ng mga haligi ng lambong, 100 tungtungan sa 100 talento, 1 talento sa bawat tungtungan. At sa 1,775 siklo ay naigawa ng sima ang mga haligi at binalot ng mga kapit ay 70 talento at 2,400 siklo. At siyang ipinagawa ng mga tungtungan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambanang tanso at ng salang tanso niyaon at ng lahat ng kasangkapan ng dambana at ang mga tungtungan ng looban sa palibot at ng mga tungtungan ng pintuan sa looban at ang lahat ng mga tulos ng dampa at ng lahat ng mga tulos ng looban ng palibot. Yan po mga minamahal na mga kapatid ang chapter 8 ng Aklat ng Exodus. Maraming pong salamat at magandang Amen. morning po. Amen po. Amen. Salamat, Pastor Titer. Mayroon po ba kayong gustong sabihin doon sa binasang kapitulo ng Exodus 38, mga kapatid? Ano pong ating reflection? Mayroon nabanggit doon, Pastor Titer, na bilang bilang ng mga lalaki, no, nang binibilang lang yung mga lalaki, hindi kasama yung mga babae at saka mga bata. Parang may bilang na 603,550. May nabasa kang Yes, gano'n, yes. Pastor? So, Yes, Pastor. ito po ay nagpapakita na yung pagmamalasakit ng Diyos sa bawat isa. Kasi alam niya yung bilang. Ibig sabihin ay mayroong pagmamalasakit ng Diyos sa bawat isa doon sa panahon na yon. At hanggang sa panahon natin ngayon ay ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa. Tayo pong lahat alam niya, tayo pong lahat ay kilala niya, tayo pong lahat ay bilang niya. Yung kanya pong mga anak na patuloy na sumasamba at patuloy na naglilingkod sa kanya. Bilang ng Diyos ang kanyang mga anak. At ito pong chapter 38 may kinalaman din sa kahalagahan ng pagsunod at katapatan sa Diyos. Mayroon din binabang ito na yung tabernakulo na ito ay nagpapakita ng sakripisyo ng Panginoon at ito ay nagpapakita rin ng kabutihan at ginawa ng ating Panginoon para sa sangkatauhan. Meron pa ho kayong gustong sabihin, mga kapatid, dito po sa binasang chapter? Hello, Pastor. Ako parang gusto ko mag-reflect po. Sige, Esther Gina. Yung pong pagtatayo ng altar ng handog na susunugin at ng korting pambabanal, pati na rin ang paghahanda ng mga kagamitan para sa serbisyo sa tabernakulo. Para po sa akin, yun po yung ang altar ng
handog na susunugin ay sumisimbolo sa pagtatalaga ng ating buhay sa Diyos. Ito ay isang paalala na ang ating buhay ay dapat na italaga sa Diyos at ang ating mga gawa at desisyon ay dapat na ginagabayan ng ating pagmamahal sa Kanya. Then yung pong yung korte ng tabernakulo ay sumisimbolo sa pag-ihiwalay ng banal at karaniwan. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay banal at tayo ay dapat na magpakabanal din upang makalapit sa Kanya. Share ko lang din po, Pastor, yung paggamit ng mga materyales. Tulad ng Sige. tanso, ginto at lana ng kambing ay sumisimbolo sa paggamit ng ating mga talento at resources para sa ikabubuti ng kaharian ng Diyos. Then yung pong pagtutulungan, ang pagtatayo ng tabernakulo ay isang proyekto na pinagtulungan ng maraming tao. Ito ay isang paalala na ang pagtutulungan at pagkakaisa ay mahalaga sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Yun po. Yun lang po, Pastor. Okay, salamat ng marami, Sister Weng, sa iyong reflection. Mayroon pa ho bang gusto ang magsalita? Ako din po, Pastor. Sige, Pastor. Maganda rin po at ang napansin ko lang po dito sa ating pong binasa ay yung orderliness at saka yung perfect ng pagka-design ng sanctuary ay nagre-reflect po yun sa character ng ating Panginoong Diyos. Organized, yung mga sukat ay talagang kumbaga pinagtitibay ito ng mga saktong mga sukat na hindi basta-bastang bagay na pinagawa ng Panginoon para sabihin ng mga tao na ito ay kumbaga ma-appreciate ng mga tao na yung sukat talaga ay sakto. So ibig sabihin mga kapatid ay God is God of order. Lahat ng kanyang sinasabi ay meron talagang eksakto. Meron talagang nagpapatotoo na talagang ang ating Panginoon ay napaka-sensitive sa mga kanyang mga pinapagawa dahil ang bagay na ito ay tahanan niya, hindi ito tahanan ng tao, kundi ito ginawa niya para maging makasama niya ang kanyang bayan at ipinapakita niya yung kanyang character na perfect, pinapakita niya ang kanyang character na organized, order, yung kanyang ito ang kanyang sanctuary na pinagawa kay Moises. So, yun lang po mga minamahal na mga kapatid, no? Napakaganda na nag-reflect yung character ng ating Panginoon sa kanyang pinapagawa. Maging sa atin din po ay ganoon din. Gusto ng Panginoon ay makita yung kanyang kagandahan, yung kanyang yung perfectness ng ating Panginoon na hindi basta-basta, hindi talagang organized at discipline din yung dating. Na disiplinado din yung mga sukat na kanyang ibinigay para trabahuhin ng mga manggagawa ng sanctuary. Yun lang po ang mga minamahal ko. Okay, salamat na marami, Pastor Titer. Mayroon pa ho bang gustong mag-reflect mga kapatid? Pastor, ako konti Sige lang. po, Sister Nat. Yun pong yun pong binasa natin. Nag-emphasize po siya ng ka-importante ng ating mga panalangin, kung paano natin ito ay pinaparating sa ating Panginoon. Ito po ay yung prayer natin, nagsisimbolize yun dun sa insenso, na kung saan ito yung masarap na samyo na sinusunog. At yung atonement, ito po ay nagre-represent naman doon sa census tax. Tapos yung purity po, yung sa paghuhugas doon sa basin. Di po ba? Ito pinapakita dito na ina-highlight dito yung consistent na pagkakasunod-sunod at
yung importante ng ating buhay bilang mananampalataya. Po, una, tayo ay naglilinis ng ating mga kasalanan bago po tayo lumapit sa ating Panginoon. Kaya yun po nagre-represent po sa basin. At yung ating purity ng ating pakikipag-usap sa Kanya, yun po yung nagsisimbolize ng insenso na ating po ipinaparating sa ating Panginoon. Okay, salamat po, Sister Net. Mayroon pa ho ba, mga kapatid, na gusto mag-reflect? Dagdag, pwede magpasto. Pwede magdagdag. Sige, Sir Weng. Ano po, paalala po ito sa ating buhay na dapat italaga sa Diyos at ang ating mga gawa at desisyon ay dapat na ginagabayan ng ating pagmamahal sa Kanya. Ito ay isang hamon sa atin na magpakabanal, gamitin ang ating mga talento at resources para sa paglilingkod sa Kanya, para sa ikalalago ng gawain. Yun lang po. Okay, salamat, Sir Weng. Mayroon pa ho ba? Mga kapatid, bago po basahin yung Lest We Forget ni Pastor Titer, baka mayroon pa akong gustong magdagdag sa reflection. Siguro po ay sapat na yung mga nabanggit ng ating mga kapatid para sa reflection. Pagkakalob po natin ngayon muli kay Pastor Titer para basahin ang atin hong Lest We Forget. Then magkakaroon po ng reflection. Tapos ay mag-pray si Pastor Titer. Okay. Magandang umaga po ulit at God first morning po sa ating lahat. Ito po ang papasahin natin sa Lest We Forget sa Hulyo 13, July 13. Natuklasan ng mga tagasunod si Chosky. Ano po? At meron po ditong teksto, sabi ito, pumarito ka sa Macedonia at tulungan mo kami. Sa Gawa, at Isaías, versikulo 9. Ang sabi po dito, ang panaginip ni Pablo tungkol sa tawag ng Macedonia para sa mga misyonero ay makailang ulit na nakita sa kasaysayan ng Adventista. Gayon din ang nangyari sa mga Europa na nahikayat ni Sichowski. Ang kakaibang lalaking ito na labis ang nagawa para maitatag ang presensya ng Adventista sa Europa. At sinabi, ay hindi kailanman sinabi sa kaniyang mga hikayat tungkol sa Seventh-day Adventist Church sa Hilagang Amerika nang tanungin kung saan niya natutunan ang kanyang itinuturo, ang kanyang sagot ay mula sa Biblia. Sa pagkakaalam ng kanyang mga nahikayat, sila lamang ang mga tao sa mundo na naniniwala sa mga turo ng Biblia gaya nila. Ngunit ang kamangmangang iyon ay hindi nagtagal. Sa huli, si Albert Billionaire, isa sa mga mananampalatayang Swiss, ay nakakita ng isang kopya ng Review and Herald sa isang silid na kamakailan lang ay tinitirahan ni Sichowski. Hindi perpekto ang English ni Billionaire, pero sapat na ang kanyang pagkaunawa upang maunawaan na may umiiral na reliyosong grupo sa Amerika na nagtuturo ng parihong pananaw ni Sichowski. Ang pagkakatuklas na iyon ay nagbunga ng isang liham kay Uriah Smith, editor ng Review and Herald. Ang mga nagulat na leader
sa Battle Creek ay tumugon sa pamamagitan ng paanyawan sa 1869 General Conference Session. Lahat, kaya't si James Erzberger ang ipinadala sa Amerika. Si Erzberger mismo ay isang bagong hikayat. Siya ay dating mag-aaral ng teolohiya na nag-aaral para sa ministeryo nang una niyang makilala ang mga tagapagsunod ng Sabado sa Switzerland sa pagsusuri niya sa kanilang mga paniniwalang si Erzberger sa Battle Creek para sa sesyon, nanatili siya ng 15 buwan. Karamihan ng panahon ay ginugol niya sa bahay nina James at Ellen White. Ang panatili niya ay panahon ng pag-aaral habang pinabuti ang kanyang Ingles at may malalim na sinasaliksik ang mensahe ng Adventista. Nang siya ay bumalik sa Switzerland, siya ang naging unang opisyal na naordinahan Seventh-day Adventist na ministro sa Europa. Samantala, si Chosky ay lubos Amerikano. Siya ay nagtungo sa Romania kung saan siya ay nagtatag ng mga unang grupo ng tagapagsunod ng Sabado sa bansang iyon. Ang karanasan ng mga Swiss ay nagbunga ng dalawa pang mahalagang resulta. Una ay ito'y nagpasigla sa masiglang pagtalakay tungkol sa misyon sa mga Adventista sa Amerika. At ikalawa, nagbunga ito ng patuloy na panawagan Patuloy pa rin ang mga panawagan mula sa Macedonia at patuloy na kailangan ng Diyos ang mga taong tutugon. So ito mga minamahal na mga kapatid, yung ating pong babasahin na may kinalaman po sa isang kapatid natin na nangangaral sa Europa. Walang iba kundi si Chosky. At marami po siyang nahikayat doon, kaya lang yung kanyang paghikayat doon ay hindi niya pinapakilala ang Seventh-day Adventist. Ang kanyang pagpapakilala ay sila yung mga sumusunod lamang sa Biblia. Pero yung turo po nila, dahil sa kanilang pagsunod sa Biblia, ay napansin nila na meron na palang mga sumusunod na doon sa pangingilin ng araw ng Sabado. Kaya ito isang malaking hamon sa atin na marami pa palang mga tao ang hindi nakakilala sa Panginoon, kaya nananawagan po ng mas maraming mga misyonero lalo higit sa bansang Europa. Yan po mga minamahal na mga kapatid. Okay, salamat Pastor Titer. Mayroon po kayong reflection mga kapatid? Doon sa binasang Lest We Forget. Dito yung talata natin, Pastor Titer, come over to Macedonia and help us. Ito Yes, yung panaginip ni Paul. So ito yung panawagan kay Paul para makapunta siya sa Macedonia. So ibig sabihin may mga ginagawang paraan ng Diyos para madiskubre yung mga taong pwede maging
instrument din para maipahayag at maipalaganap yung pabalita. Hanggang sa madiskubre nila yung letter to Uriah Smith. No, nakita natin dito yung paglago ng gawain ng Panginoon dito sa binasa mo sa araw na ito. Mayroon pa akong gusto mag-reflect, mga kapatid? Oo, Pastor, pwede. Sige, Pastor Ronel. Okay, God first morning po sa atin lahat. So very interesting po kasi naitala po ito sa kasaysayan, kaya nga sinabing lest we forget. Kasi alam po natin kasaysayan ni Sikorsky. So siya po yung nahikayat noong una na isang pari at ang kagandahan doon, meron siyang espiritu ng voluntarism. He's so passionate na kung saan ay gusto niya ibahagi yung kanyang bagong natagpo ang pananampalataya. Pero dito kasi noong pinagpipilian na siya po yung ipapadala, so sa halip na siya ay mas pinili yung isa, si Snow, kung di ako nagkakamali. So, siya po ay hindi mapigilan yung kanyang passion. So, gusto kasi yung bahagian yung kanyang tinatawag natin na lugar, yung kanya po pinanggalingan. So, out of the guidance of God, mas pinili yung isa. Pero si Sikorsky hindi po napigilan yung kanya sarili. Siya po gumawa ng kaparaanan na, di ba sa yung pinakaunang tala, naalala niyo po yung kwento nung last week na ginamit po niya yung first day sa Batarian. So mga kapatid. So ito na po yung nangyari ngayon na technically, tama na po yung sinabi niya na galing sa Bible yung katuruan about sa Sabat. So malaman-laman natin dito sa background ng konti na siyempre may sponsor siya no? So yun po yung naipahatid niya. Pero siyempre merong kakulangan doon kasi meron po pala siyang pinanggalingan na yun nakahikayat sa kanya yung grupo. But anyways, makikita natin dito mga kapatid na yung gawain ng Panginoon na may dalang katotohanan talaga ay ang Diyos gumagawa talaga ng mga hakbang na kahit pa yung mga tao, kagaya ni Sikorsky, may limitasyon. Dito tayo makikita na kung saan ang Diyos out of His truth, no, it will penetrate to the heart of the people, especially the pioneering, kasi siya yung pinakaunang kuwan talaga, hindi naman siya official, pero siya yung unang nag-pioneer doon sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya, ng pananampalataya ng ating Panginoong Diyos, no, doon sa Europa. So dito ko makikita na kung saan ay buhay po ni Sikorsky, ito yung parang formation, pinakaunang frontier na nangyayari na naipalaganap ang mensahe ng Diyos doon sa bandang Europa. Yan po, Pastor. God first morning po. Okay, salamat, Pastor Ronel. Gusto lang po natin basahin yung binanggit ni Pastor Raylord sa chat box. Sabi dito, si M.B. Sikorsky ay first of unofficial missionary na Adventist bago si J.N. Andrews. Kamangha-mangha ang gawa ng Panginoon. Ang Adventist movement ay tunay na movement ng Holy Spirit. Kumikilos bago pa man kumilos ang iglesia. God first morning, God first always. Okay, mayroon pa ho bang ibang gusto mag-reflect, mga kapatid? Pastor, share ko lang po. Ako din po. Good morning Yes, po ulit. Sir Weng. Opo. Share ko lang po na yung pagtawag po sa Macedonia ay dapat po ay tumutugon tayo sa tawag ng Diyos, magtiwala sa gabay ng Holy Spirit, at maging isang missionary po tayo. Yung pong pagtugon sa tawag ng Diyos ay dapat tumugon sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Ito ay nangangahulugan na tayo ay dapat na maging bukas sa mga bagong oportunidad at hamon na maaari ibigay sa atin ng Diyos. And then yung pong pagtitiwala sa Holy Spirit, ang ating mga desisyon at mga plano ay dapat na ginagabayan ng Holy Spirit. And then yung pong pagiging misyonero po ay ito ay nangangahulugan na tayo ay dapat na magbahagi ng ating pananampalataya at maglingkod sa iba. Yun lamang po. Thank Okay, you po. salamat, Sir Weng. Amen.
Ano pa ho ba? Sige, Brother Donnie. Sige po. Yeah, we got first morning po. Nakaka-inspire lang po yung experience ni missionary, unofficial missionary Tchaikovsky. So yun lang po, na-inspire lang po talaga ako kasi parang nakaka-relate po ako eh. Kasi unofficial po ako eh. Yun lang po. Okay. Salamat, Brother Donnie. Mayroon pa ho ba, mga kapatid? Yung pagkakadugtong-dugtong ng mga pangyayari, no? Na paglaganap ng ah, salita ng Diyos ay talagang kamangha-mangha kung atin nung tutunghayan. Talagang kagilagalalas yung kanyang mga gawa. Mayroon pa ho ba? Pastor, ulit. Sige, Pastor Ronald. Inspired ako dito eh. Biro niyo po mga sa tala, 10 years later, saka pa ako nagpadala ng official missionary, sabi ni Pastor Raynord na si G.N. Andros. But anyways, for that long year, sometimes prostrate po tayo kasi parang ang dating ang bunga ay medyo ang tagal ang tagal lumabas, but anyways alam nyo, dito natin makikita yung banggit ni the heart of the people, yung mga recipient, at nakikita po niya lahat, naunawaan niya. Ang kagandahan po kasi dito mga kapatid is kung meron po talagang nag-volunteer ang Panginoon Diyos sa gagawa ng kanyang na kung saan doon po tayo kaanib. So dito natin makikita na napakabuti talaga ng Diyos. Yeah. At the same time ay hindi tamang Nawawala ng signal mo, Pastor. mapapakinabang. Mahina ng signal mo, Pastor. Napakabuti ng Diyos. Okay, salamat po. At tayo po ay dumating na sa oras at ating ho ngayong ibibigay ang pagkakataon para manalangin si Pastor Titer, then yung video ng Story of State Church, tapos dadako na po tayo sa mga testimonies. Pastor? Okay, Pastor, medyo choppy ng konti. Yan. Magpipray ka na? Prayer na, Pastor. Okay po, sige po, mga kapatid. Sige, tayo po manalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, lubos kami nagpapasalamat sa inyo na kami inyong ginising upang mag-aral ng inyong pong mga banal na salita. Pakinggan ang mga karanasan na kung saan, Panginoon, ay patuloy kayong gumagamit ng mga tao na inyo pong tinawag upang ipahayag ang inyong ebanghelyo sa iba't ibang lugar, na maging isang larawan ng kasaysayan ni Apostol Pablo nung siya inyong tinawag. Panginoon, lubos ang amin pong pagkilala sa inyo na lahat ng bagay ay inyong gagawin, maging official man to, unofficial. Po. Ayan, at patuloy.
Naka-mute po kayo, Pastor Title. Programa sa umagang ito. Patawarin niyo po kami sa iyong punagang mga pagkukulang pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at iadalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Salamat po, Pastor Title. Amen. Amen. Intro video po tayo ng History of SDA Church. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, salamat po. At ngayon po yung dadako po tayo sa ating mga testimonies. Unahin po natin si Sister Regina Clemente, pagkatapos po na si Pastor Joel Ramirez. Sister Weng? Good morning po and happy God first morning po sa lahat. Pastor, okay lang po bang hindi po naka-open ang camera? May na ba signal mo? Hindi naman po. Sige, okay lang po, Pastor. Sige. Ako po bilang isang mananampalataya at bilang lumaki po ako sa isang pamilyang Adventista, 3 years old po ako noon nung nabautismo ng parents ko. Sa isang katulad ko po na lumaki
sa isang Adventist na family, ay given na po yung Sabbath, tithes and offering. Napapractice na po siya habang ako po ay lumalaki, nagka-asawa, nagka-pamilya. Pero yung pong COP ay hindi pa po yun napapractice. Pero alam niyo po ba mga kapatid na kapag ang isang mananampalataya ay may malapit na relasyon sa Panginoon, madali pong nakakaunawa, madali pong naiintindihan, lalo na po kung ipinapaliwanag pong mabuti yung tinatawag na COP. Hindi po siya ganong kalabo. Madali lang po nating maunawaan at madali pong tanggapin. Noon po na hindi ko pa po yan napapractice, ang offering ko po ay kung 10% po ang tithes, ang offering po ay 3%, 5%, ganun lang po dati. Pero po nung naunawaan ko ang COP, ay talaga pong madali ko po siyang na-adapt. Medyo may difficulty sa unam, may kahirapan, pero sa tulong po ng Panginoon at nagsusumikap tayo na ma-practice ang COP, ay isa pong malaking pagpapala, mga kapatid. Experience ko po sa aking buhay, nung ako po ay nag-aalinlangan pa sa COP, parang ang bigat. Meron pa po ako mga pag-uugali na makasarili, mayabang, may pride, patigas ang ulo, believe sa sarili, may mga negatibong pag-iisip. Pero po mga kapatid, isa po palang pagpapala na nung maunawaan ko po yung COP, nabago po yung aking pananaw sa buhay, nabago po yung aking mga negatibong pag-uugali, naging mahaba po ang aking pasensya, hindi po ako nagiging kalmado, naging kalmado, at yung relation ko po sa Panginoon ay lalo pong naging malapit. Yun po ang unti-unti kong na-experience sa aking buhay, mga kapatid. Lalo na po nung naka-attend po ako ng God First Morning at tinatalakay po ang COP at marami po ako naririnig ng mga testimony na talagang nag-encourage upang lalo pong ipagpatuloy ang pagsi-COP. Naramdaman ko po mga kapatid na ang gaan-gaan po sa buhay. Magaan sa buhay kapag napapractice po ang COP. Hindi ko po makalimutan mga kapatid na bukod po sa binabago ng Panginoon ang ating pag-uugali, ginagawa po tayong humble, naaalis ang pride. Kapag merong nang-aaway sa atin, kapag merong parang nakaka-offend na salita, mabilis natin yung naiintindihan, hindi po tayo nagre-react agad ng negative. Bagkus nauunawaan natin sila, nagiging kalmado tayo. Parang lalo tayong, kapag na-practice natin ang COP, hindi lang po sa material na bagay mga kapatid, kundi yung ating pag-uugali na bago. And na-experience ko po mga kapatid na nung nagpa-practice na ako ng COP, ang pagpapala po ng Panginoon ay nararamdaman ko. Share ko lang po mga kapatid, nung nagdaang pandemic, nung na-interview po ako minsan sa Department of Agriculture. Secretary po ako doon ng isang samahan. Ano daw po ang naging buhay ko nung pandemic? Mga kapatid, sa maniwala po kayo at sa hindi, itinataas ko po ang Panginoon ngayon dahil ang pagpapala po ay para pong ilog sa buhay ko. Ako po yung pinakamasayang tao nung pandemic, mga kapatid. Sapagat naramdaman ko yung pagpapala ng Diyos. Nag-buy and sell po ako, mga kapatid, ng sasakyan. Sa maniwala po kayo sa hindi, buwan-buwan po, every 2 weeks, iba po yung sasakyan ko. At ang bilis-bilis ko pong makipag-deal sa mga kliyente sa kabila ng pandemic, sa kabila ng mga difficulties na naranasan ng iba. Ako naman po, ang gaan-gaan ng buhay ko.
Kaya mga kapatid, ito po yung hiwaga na mararamdaman po ng bawat isa kapag po nag-practice po tayo ng COP. Oo, may mga difficulties na mga dumarating, may mga pagsubok. Pero madali lang pong nasusolve. Ang bilis-bilis na magbigay ng solusyon ng Panginoon. May mga problema din po ako na pagdaanan sa trabaho, sa pamilya. Pero nandiyan po yung guide ng Panginoon, ng Holy Spirit. Ipinapaisip po agad sa akin kung ano yung solusyon sa problema. Andiyan po na-experience ko sa trabaho na yung ka-office mate ko, para bang ako po yung nilalapitan niya na, Ate Weng, ano po ang gagawin ko? May ganito akong problema. Ate Weng, ang bilis. Ang ganda ng advice mo. Tamang-tama yung advice mo, Ate Weng. Solve success ang aking problema. Para bang nagiging guidance counselor po ako. Once po na nag-practice tayo ng COP, mga kapatid, hindi lang po magaan sa financial, magaan din po sa lahat ng bagay. Ini-encourage ko po ang lahat na yung mga nagdadalawang isip pa po sa COP, i-practice po natin. Yung tithes, give in na po yun. Hindi na po yung kailangan pang ulit-ulitin na ipaabot. Ito pong COP, medyo sa mga ibang kapatid ay medyo nahihirapan pa po sila, pero magkaroon po tayo ng, tulad po sa mga leaders ng iglesia, magkaroon po tayo ng mga lecture na makakatulong po sa mga kapatid na hindi po sila mahihirapan. Bigyan po natin sila ng yung pamamaraan na hindi po sila ma-offend, na yung hindi sila mahihirapan upang i-practice ang COP. Tulad po ng inyong lingkod. Sa una, tithes and offering, yun nga po, dati ay 5%, 3%, kung magkano lang po yung pwedeng i-offer. Pero nung maliwanagan ko po yung pag-COP, ay malaking bagay po sa aking spiritual na buhay, mga kapatid. Tulad po ng nabanggit ko, ang pagpapractice ng COP, ay ito po ay isang pagpapala sa ating buhay, sa ating pamilya, lalo na kung may mga problemang dumarating, mabilis natin itong nasosolusyonan, at ang relasyon natin sa Panginoon ay nagiging malapit. Yung mga pangit po nating pag-uugali ay binabago. Unti-unti po nating mararamdaman na, ay, hindi na ako magagalitin. Ay, hindi na ako nagre-react masyado dun sa mga negatibong bagay. Ay, para bang ang linaw-linaw na magbigay ng solusyon sa bawat problema. Yun po, mga kapatid, ang aking naranasan. Na-practice ko po ang COP. Naging kalmado. Sa financial man ay madaling nasusolusyonan yung mga problema sa financial. Na-experience ko po nung nagkaroon po ako ng napagdaanan ko yung sinabi ng doktor na yung anak mo ay kailangan ng operahan. Kailangan na siyang emergency operahin, natanggalin ang cyst sa ovary. Mag-prepare ka ng 100,000, bukas na bukas ay tatanggalin na natin. Mga kapatid, iniluhod ko yon sa Panginoon. At antimano, may binigay na solusyon ang Diyos sa akin. At doon ko po naramdaman na talagang ang Panginoon ay nag-guide. Hindi po, inaalalayan po niya tayo kapag tayo po talaga ay nagsusumikap na ibalik ang para sa Kanya, na ibigay ang para sa Kanya. Katuwang natin siya sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hindi ko na po patatagalin, mga kapatid, ang aking testimony, at yun po ay talagang karanasang buhay. Sa akin naman pong trabaho, mga kapatid, ako nga po pala ay naging staff po ng nanay pa ng governor dito po sa Bataan. Almost 15 years
15 years po akong naging staff po niya. At sa pag-practice ko po ng COP, ito po ay naging pagpapala din sa akin dahil hindi ko po itinataas yung sarili ko dito, mga kapatid. Bagkus sa pag-practice ko po ng COP ay lalo po akong naging humble, na hindi po ako nagmataas na porket stop ako ng ganito ng isang kilalang tao ay dapat naging mayabang na ako. Hindi po, mga kapatid. Bagkus naranasan ko po ang kumbaga yung pambubuli sa akin. Hindi rin po madali, mga kapatid, na maging stop ka ng isang kilalang tao. Marami kang mai-encounter na hindi mo alam kung bakit nagagalit sila sa'yo. Na para po bang si Daniel, parang si Joseph, na ida-down ka po talaga. Hanggat maaari, kailangan mawala ka dyan sa pwesto. May mga ganong pagkakataon po, mga kapatid. Subalit, sa awa po ng Panginoon, talagang ang inyo pong lingkod ay napanagumpayan yung mga ganong pagsubok, yung mga tao na pilit na ida-down ka, sisiraan ka, mawala ka lang sa pwesto na yon, gagawin nila ang lahat. Pero maraming salamat po sa Panginoon sapagkat patuloy niya po akong iginaguide. At isa pang experience ko, mga kapatid, sa work, hindi ko alam ang mga ganong bagay, pero bakit ang bilis-bilis kong masolusyonan yung mga problema sa trabaho? Bakit ang gaan-gaan? Sabi nga po nung ka-office mate ko, siguro ito si Weng ang mabibigyan natin ng outstanding, ano po ba tawag doon? Outstanding sa work, outstanding Employee. government, yung ganon. Sabi ko, bakit naman po? Kasi nakikita namin na devoted ka sa trabaho mo. Kasi naisip ko, mga kapatid, isa akong mananampalataya na dapat maging modelo sa kanila. So yun lamang po, mga kapatid. Ni-encourage ko po kayo na i-practice ang COP sapagkat babaguhin ng Panginoon hindi lang sa financial na bagay kundi sa ating pag-uugali, babaguhin din po ng Panginoon. Pinupuri ko po ang Panginoon sa oras na ito. Praise the Lord po. Salamat, Amen. Sir Weng. Amen sa iyong experience sa magitan ng pagbibigay ng COP. Bigay po natin ngayon kay Pastor Joel Ramirez ang pagkakataon. Everyone, at sa lahat. Parang choppy, Pastor. Choppy po, choppy. Pero tanggalin mo na yung video muna, Pastor, kung choppy eh. Dalawa po yata gamit niyang gadget, kaya Pastor, tanggalin po ninyo yung isa na gadget, parang dalawa nagpe-feedback. Tapos kung hindi kaya ng video, ay kahit hindi na kayo mag-video para huwag maging choppy.
Hmm. So, tanggalin mo na lang yung video. Medyo choppy siya. Hindi na natin marinig si Pastor Joel. Mahina ang signal. Wala. Hello, Pastor. Okay na po ba? Yan. Sige. Sige, Pastor. Narinig na. Yan. Pinahirapan ako noon maraming salamat po sa inyong pagtitiis. Nandiyan pa rin po kayo. Ngayong umaga po ay bahagya ko pong bubuksan ang aklat ng aking buhay para ipahayag ang kapirasong patutuo ng aking buhay at paglilingkod. Ako po ay anak ng mananampalatayang Seventh-day Adventist. Kaya ay iniisip ko hindi ako pinahirapan ng Panginoon para hanapin ang katotohanan ito na ating kinalalagyan ngayon. Bilang isang Adventista, hindi po bago sa akin ang pag-iikapo na iniuutos ng banal na kasulatan. Ang Adventist po ay well-oriented sa usaping ito ng 10% of every increase ay dapat maibalik sa Panginoon. Pero pagdating po mga kapatid sa issue ng offerings o paghahandog, iba ang practice ng pagbibigay ang aking kinamulatan sa aking mga magulang. Ang turo ng aking magulang na siya ko ring nagisnan at nakita sa kanila ay kung saan po ako masaya. Kung magkano yung maluwag sa aking puso sa pagbibigay ng offerings, yun ang offerings ko sa Panginoon. Walang specific na percentage na pinag-uusapan, no? Yun yung kultura na nagisnan ko. At ito rin po yung tradisyon na nasunod ko sa aking mga magulang. Noon nga po ako po ay grade 1, nasubukan ko nga maghulog ng 5 centavos. Nga yung hugis bulaklak, grade 1 po ako noon. Dahil ako po ay nag-aaral ng nakarinig po ako ng kwento sa aking teacher na pinuri ng Panginoon yung babaeng balo na nagbigay ng 1 denaryo kaysa doon sa isang supot na offerings na kumakalansing ng parisiyo. At kaya nga po sa umagang ito, ang sasabihin ko rin na ipapahayag na patutuo ay ako rin po ay nag-iingat na sa aking pananalita ay baka kumalansing, no?
yung may marinig at ma-misunderstand ako na nagpapakalansing din po ako sa aking sarili. Kaya minabuti ko po na sa halip na journey ng aking buhay at paglilingkod, ang aking babahagi ay minabuti ko na sabihin na lang ano ba ang mabubuting ginawa ng Diyos sa buhay ko bilang kanyang lingkod at bilang COP-yan. Isa po sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay ko ay binago po ako ng Panginoong Diyos. Dahil sa noon ang practice ko ay hindi katulad ngayon. Akala ko po bilang pastor at lingkod ng Diyos, sapat na ang ikapo na kinakaltas ng opisina monthly sa akin. Akala ko sapat na po yung maliliit na handog na binibigay ko tuwing Sabado. Kasi ako po'y nahihiya na nasa harapan ako na wala akong iuhulog sa supot pagdaan sa aking harapan. Actually mga kapatid, tuwing ako ay maghuhulog, ito po'y may kasama pang panalangin. Praise the Lord, salamat po Panginoon na ako po ay pinagpala nyo. Ito po ang aking offerings. At ito po ay sinisikap kong hindi ko inihahanda. Hindi ko iniiwasan kong kumuha sa wallet kapag nasa pulpito. Kasi ang paghahandog ay ito po, paghahandog at pag-iika po, ito po ay intentional. Ibig sabihin, sa bahay pa lang, ginagayak na po ang ating tithes, ang ating pong mga offerings. Kaya, lingid sa kaalaman ko, doon sa dating practice ko, tradition na aking nagisnan sa aking mga magulang, hindi ko alam na ninanakawan ko pala ang Panginoon. Ayon sa Malakias 3, no? Mahabang panahon na pala na ako po ay matagal na ako may kaso sa Panginoon. Ay nakakahiya po, no, na hanggang sa pagdating ng Panginoon ay nakakaso pa rin, no, pag nanakaw. Ang sa akin pong kaisipan ay noon, ako po ay parang nakagapos sa panikala ng maling tradisyon. No? Kung magkano ang maluwag sa puso ko, kung magkano ang masaya na ibibigay, ay yun ang ibibigay. So para akong nakatanikala sa maling tradisyon ito. Iniisip ko, hindi ko kayang gawing mag-isa ang pagbabago. Iniisip ko, hindi ko kayang gawin ito na mag-isa. So, tinanggal ko na lang po yung aking earphone. Ako po ba ay naririnig pa? Malinaw, Pastor. Kaya lang may mga naka-unmute po kasi. Pa-mute po muna sa iba. Salamat po. Hindi ko alam to. Naka-cellphone po ako eh. Wala po. Maliwanag, Pastor. Maliwanag po. Malinaw po kayo, Pastor Joel. Okay. Tuloy po tayo. Inisip ko po hindi ko kaya sa sarili ko, hindi ko kayang baguhin yung aking maling pamamaraan. So ito po ay pinapasalamatan ko sa Panginoon na ako po ay kanyang binago at naging instrumento ang CLPM, ang ating pong programa na COP. Ito ang naging instrument ng Panginoon para maitama ko yung pagkakamali. Salamat, napakabuti talaga ng Panginoon na ako ay kanyang binago
ikalawa na kabutihang ginawa ng Diyos sa aking pong buhay ay yung ako po ay palayain ng Panginoon mula sa pag-aalala at pagkatakot. Normal siguro to, hindi ko alam kung tama ang word ko na sa karamihan, ang unang papasok sa kanilang kaisipan ay pag magbibigay ako ng COP, paano yung next week? Baka ako'y ma-shortage next month. So, nandun po yung pag-aalala at pagkatakot. Doon, tinulungan ako ng Panginoon na huwag ka mag-alala. Tignan mo yung paslit na bata sa kwento, no? Na nagdala ng 5 loaves, nagdala ng 2 fishes. Nung nangailangan ang Panginoon ng makakain, hindi po siya nag-alala. Andun po yung voluntary willingness. Inabot po niya ang dalang basket na may pagkain. At hindi po siya naniguro para sa kanyang sarili. Teka muna. Ay yung sa akin, maniniguro ako. Ibinigay niya lahat. Hindi po siya nag-iisip ng para sa kanya dahil sa ito'y para sa Panginoon. So sa karanasan ko pong ito ay nais kong luwalhatiin ang Panginoong Diyos. Nais ko na siya po ang makita po natin. Na siya po ay tapat sa atin. Sa lahat ng panahon, andun yung kanyang pag-iingat, andun yung kanyang pagpapala, ay ito'y dapat din nating masuklian. Wala po akong ibang masasabi sa Panginoon sa kanyang kabutihan. So, ang Panginoon po ay tapat sa kanya pong pangako na hindi kita pababayaan. Ang akin pong patuloy na panalangin sa Panginoon ay tulungan ako na manatiling lumago sa pamumuhay at sa pagtatapat, sa paglilingkod sa Panginoon at tayo pong lahat na nagtatapat bilang COPian. Pagpalain po ang lahat. Ito po ang aking kapirasong patuto. Salamat, Pastor Joel, sa iyong testimony. Amen. Ayun po, tayo po sa God First video, then ibigay natin po kay Pastor Rachel after po ng God First video. Tunay na pagsuko, January 20. Mateo Kapitulo 19 versikulo 21. Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Iyan ang tugon ni Kristo sa mayamang pinunong kabataang gustong malaman kung ano ang dapat niyang gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang gusto ni Jesus sa kabataang lalaki? Gusto niya ang lahat, nakawiwiling bigyan pansin. Nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Mateo Kapitulo 19 versikulo 22. Hindi siya hinabol ni Jesus pagkatapos sabihin, "Hoy, bumalik ka. Huwag kang mabahala, nagsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kailangan mo lang dalhin ang iyong mga ikapo at mga handog at ayos na iyan." Hindi, ang salapi ay nagiging isang Diyos sa buhay ng kabataang binata, at tanging ang ganap na pagsuko lamang ang katanggap-tanggap. Kung ating babasahin ang Biblia ng buong katapatan, maaari nating ipalagay na nais ng Diyos ang lahat-lahat. Isang araw, habang nakikinig sa isang sermon ang isang inang may 5 anak, nagpasya siyang ibigay ang lahat-lahat na mayroon siya bilang isang sakripisyo sa gawain ng Diyos. Pag-uwi ng tahanan, naghanap siya sa lahat ng kanyang mga kagamitan ng isang bagay na maaari niyang ibigay, ngunit nasumpungan niya ang kanyang labis na karukaan. Wala siyang maaaring ibigay na anumang bagay na magagamit o mahalaga. Biglang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang pinakamamahal na 5 anak, 3 babae at 2 lalaki. Nagtungo siya sa kanyang silid at nanalangin.
Panginoon, wala akong material na kayamanang maaaring gamitin sa iyong gawain, gayunpaman mayroon akong 5 anak. Ngayon din, itinatalaga ko sila sa mga misyon. Gamitin mo sila bilang mga misyonero. Nakaraan ang ilang taon, lahat ng kanyang mga anak ay naglilingkod sa gawain ng Diyos bilang mga misyonero. Tinutulungan tayo ni Ellen White na maunawaan ang konsepto sa ganitong mga salita, sa sandali ng tagumpay, kapag ang lambat ay napuno ng mga isda, at ang mga udyok ng lumang pamumuhay ay napakalakas, hiningi ni Jesus sa mga alagad sa karagatan na iwanan ang lahat para sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya ang bawat kaluluwa'y sinusubukan kung ang hangarin ay para sa panandaliang kabutihan o para sa pagsama-sama para kay Kristo ang pinakamalakas. The Desire of Ages, pahina 273. Panawagan. Ito ang uri ng pagsukong kailangan ninyong gawin. Ang lahat-lahat na mayroon kayo at nasa inyo'y nararapat na nasa sa kamay ng Panginoon. Kailangan ninyong maunawa ang hinihingi ng Diyos ang lahat-lahat, at habang hindi ninyo isinusuko ang lahat, hindi ninyo isinusuko ang alinman sa mga ito. Okay, happy God first morning po mga kapatid. Tayo po'y dadako. First morning, Pastor. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Tayo po'y dadako na sa ating Council on Stewardship reading. Ito po ay nasa chapter 50.4. Ito po ay may pamagat na personal debt not to hinder liberality. Yan, babasahin ko po sa wikang Ingles. At ating pong i-reflect. Yan. Ang sabi po sa atin, some have not come up and united in the plan of systematic benevolence, excusing themselves because they were not free from debt. They plead that they must first owe no man anything, but the fact that they are in debt does not excuse them. I saw that they should render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Some feel conscientious to owe no man anything and think that God can require nothing of them until their debts are all paid. Here they deceive themselves. They fail to render to God the things that are His. Everyone must bring to the Lord a suitable offering. Those who are in debt should take the amount of their debt from what they possess and give a proportion of the remainder. Yan. So ito po yung ating reading for this morning. Ano po ba ang binibigyan diin ng babasahin ito sa ating Council on Stewardship? Yan. So ang sabi po sa sulat ng Espiritu ng Hula, may mga tao raw na nag-iisip na sapagkat sila po ay mayroong mga pagkakautang, ay nagiging dahilan para wag muna silang magbigay sa ating Panginoon. Yan. Ang wika, marami ang nagdadahilan sa sarili na dahil sila ay nasa ganitong kalagayan, ay hindi sila malaya na makapagbigay sa ating Panginoon. Kaya nga po ang wika sa atin, huwag magkaroon ng ng ganitong pangangatwiran. Bagamat hinihikayat po ng Biblia ang mga bagay po na ito, hindi daw dapat na maging dahilan ang mga obligasyon, yung pagkautang upang hindi maitaguyod ang gawain ng ating Panginoon. Yan. Huwag daw pabayaan yung ating obligasyon. Pangunahin na sa Panginoon. Kaya binanggit yung sa quotation, yung ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, at ibigay ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ibig sabihin po yung kahalagaan ng ating pagbibigay, kahit na ang isang tao po ay
nasa mga ganitong obligasyon ng mga pagkakautang ay wag dapat pong pabayaan. Huwag daw maghintay hanggang wala ka ng utang upang maging tapat para ngalan ng Diyos sa kung ano ang meron ka ngayon. Pangalawang bagay pa, ang hindi pagbibigay, dahil daw sa tayo ay merong pagkakautang ay panlilin lang sa sarili. Ang ibig sabihin po mga kapatid, hindi mo lang ako magbibigay kasi meron pa akong obligasyon sa tao, yun daw ay panlilin lang sa sarili. Sinasabi ng talata, narito, dinadaya nila ang kanilang sarili. Yan, tinutokso ng kaaway ang mga tao po na maniwala na ang pagbibigay ay kailangang maghintay hanggang mabayaran ang bawat utang. So, ibig sabihin, pag nabayaran ko na at wala na akong obligasyon sa kanino mang tao, makapagbibigay na ako sa Diyos. Yan, hindi daw dapat maging ganon ang pangatwiran ng tao sapagkat dinadaya niya ang kanyang sarili. Ang wika po, ang mga ganitong pananaw ay panliling lang ng kaaway. Yung magkaroon daw ng mindset na iantala muna yung kanyang obligasyon sa Diyos o pagsunod sa Diyos o pagbibigay sa Diyos ay panlilin lang ng kaaway. Ang panlilin lang ay nakasalalay po sa pagbibigay ng prioridad sa mga makalupang obligasyon habang pinababayaan ang mga banal na obligasyon. So, ano po ang payo sa atin para po masolusyonan natin ang mga bagay na to? Yung iba po ay nabanggit na. So, ang wika po sa atin, kinakailangan patatagin daw natin ang ating pananampalataya. Unawain na ang pagiging katiwala ay isang bagay na may kinalaman po sa pananampalataya. Hindi daw to nakabase sa kung ano lamang ang mga natira. Dapat kilalanin natin ang nararapat para sa Diyos. Yan. So, dito po tinuturuan tayo na manampalataya at kilalanin kung ano nga ba yung bagay na sa Diyos ay ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Tinuturuan din po tayo sa pag-aaral na ito ng kahalagahan ng pamamahala sa ating mga obligasyon. Hindi daw dapat gawing dahilan ang mga personal na pagkakautang upang hindi tayo makapagbigay sa gawain ng ating Panginoon. So ano po ang gagawin? Ang isang payo po ay napakahalaga ng maturuan kung paanong magbabudget or financial planning para ho may saayos ang mga bagay na ito. Yan. So ang mga miyembro maunawaan kung paano po pamamahalaan ang mga itong bagay. Unahin kaagad ang sa Panginoon. Ito yung tinuturo sa atin, yung systematic giving na kapag tayo ay tumanggap ng pagpapala, unahin kaagad ang sa Panginoon bago yung sa ating mga obligasyon. Kasi dito ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos pag inuna natin siya. At ang Diyos ang magtuturo po sa atin kung paano pamamahalaan pa ang mga natira sa atin. Yan. Ang pang-apat po ay ang pagpapala, ang wika, ay dumarating sa mga taong tapat na nagbibigay sa kabila ng sila'y may mga obligasyon o pagkakautang. Kung kikilalanin pala natin ang ating Panginoon, kahit tayo po'y nasa ganitong kalagayan, ang Panginoon ay hindi po magkukulang sa atin. Alam niya ang ating mga pangailangan at tutulungan at tuturuan tayo ng Diyos ng mga pamamaraan. Kaya po napakahalaga ng economy, yung ating mga napag-aralan yung nakaraan, pagmamanage ng ating mga pinagkatiwala ng Panginoon at ibalik yung sa Panginoon ng sa Panginoon. So ulitin ko po mga kapatid, ang personal debt does not hinder liberality. Kahit po tayo ay may mga itong kalagayan, huwag ho nating pabayaan. Una, ang obligasyon natin sa Diyos na maibigay ang sa Diyos para sa Diyos. Yung ikapo at yung ating mga ihandog
upang maitaguyod ang kanyang banal na gawain. So ito lamang po ang aking may share mga kapatid. Pagpalain po tayo sa Council of Reading sa umagang ito. Magandang umaga po. Salamat, Pastor Rachel, sa iyong pagpapaliwanag. Mayroon po bang gusto mag-reflect, mga kapatid, sa atin hong Councils on Stewardship Reading? Mayroon po ang gusto mag-reflect? Wala, Pastor. Sige, Pastor Nelson. So, tinitingnan ko po yung Council on Stewardship, Pastor. Matagal-tagal pa natin pag-uusapan ang salitang debt. So, Yeah. tinignan ko lang po yung Council on Stewardship. Talagang matagal pa siya. Maraming binanggit si Mrs. White patungkol sa salitang debt or utang, mga kapatid. So, dito ay ngayon ay ito naman yung tungkol sa personal, mga kapatid. So, walang exempted, mga kapatid. So, hindi natin maiwasan ang pagkakaroon ng utang, mga kapatid. So, sapagkat pagkaminsan may mga emergency cases. Pero wag nating ugaliin, wag maging lifestyle ang ating pag-uutang, mga kapatid. Yung bang nalalagay tayo sa paglubog at nadadamay ang ating spiritual, mga kapatid. Yung mga bagay lang na mga emergency, hospital, hiram lang at pagkatapos makahiram ay babalik na. So may mga bagay na hindi kayang iwasan, mga kapatid. Pero wag nating maging ugali ang pag-uutang. Nadadalin tayo nito sa paglubog, mga kapatid. So dito, sabi dito ay salamat Pastor Russell sa inyo pong magandang pagpapaliwanag. Ito lang aking reflection dito. Some have not come up and united in the plan of systematic benevolence. So, united. Some have not come up and united in the plan of systematic benevolence. Chinat ko kanina, tinignan ko, mga kapatid, nag-google lang ako, tinype ko lang sa Google, mga kapatid, yung systematic benevolence. Yung systematic benevolence, wala akong nilagay na Adventist, basta systematic benevolence lang siya. Ang systematic benevolence, mga kapatid, is originally sa Seventh-day Adventist. Systematic benevolence, mga kapatid, ay napapakinggan lang natin yan sa ating iglesia, mga kapatid, yung salitang systematic benevolence. So what is systematic benevolence? Ay regular and proportion. So, it was adopted by our church since na ang ating iglesia, mga kapatid, ay nagpasimula. So, sa stewardship, mga kapatid, ang tinuturo dito ay systematic benevolence. Kaya paulit-ulit sa writing si Mrs. White, marami tayong mapapakinggan dyan. If every individual adopted the systematic benevolence. So maraming ganun, mga kapatid, na binabanggit si Mrs. White, yung systematic benevolence. That systematic benevolence is a regular and proportion. So kapag ang tao ay nakatanggap ng pagpapala, ay regular siyang nagkakaloob, nagbabalik, nagbibigay sa Panginoon. Nagbabalik dahil ang ito po ay binabalik, nagbibigay dahil sa offering, naghahandog, mga kapatid. So ganun. So dito, united in the plan of systematic benevolence. So kapag ang isang tao, ang isang kaanib o isang tao ay nahahadlangan ang kanyang pagiging mapagbigay dahil sa kanyang utang, mga kapatid. Kaya sabi dito, personal debt not to hinder liberality. Hindi daw ito magiging excuse. Pag sinabi nating systematic benevolence, ito ay yung pinansyal na ipinagkakaloob sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga handog, mga kapatid. Kaya sabi dito, everyone must bring to the Lord a suitable offering. So, pag sinabi nating systematic benevolence, tumutukoy ito sa pagkakaloob sa Panginoon, mga kapatid, na yung ating mga utang ay hindi dapat nagiging hadlang para hindi tayo makapagbigay sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid,
Sumagot ang ating Panginoong Hesus, binanggit dito kay Cesar, sa Panginoon, sa Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, yung systematic benevolence, we should be adapted. Dapat lahat ng mga kaanib ay matutong magkaloob kung ano ang sa Panginoon at kung ano ang ating ipagpapasalamat sa Panginoon. Ano man kung may utang tayo mga kapatid na hindi natin maiwasan. Pero mga kapatid, so sa Panginoon po yun. Pagka minsan may mga empleyado tayo, napakarami ng loan ng loan. Pagkatapos, pagdating na sa pagbabalik sa Panginoon ay hindi na makapagbalik dahil sa sumagad ang loan. Mga kapatid, sabi dito, that's not an excuse, sabi ni Mrs. White. Hindi wag nating excuse yung mga bagay na yon. Kasi isang bagay na kasalanan sa Panginoon, sabi ng Malakay mga kapatid. So they fail to render to God the things that are His. Mga kapatid, yun ang binanggit dito. So yun lang, Pastor Marlon, dinain ko lang yung salitang united in the plan of systematic benevolence. Okay, salamat ng marami, Pastor Nelson. Mayroon pa ho ba gustong mag-reflect, mga kapatid? Siguro ito po ay maliwanag na dahil ilang araw na natin pinag-uusapan ng tungkol sa death na ito. Tayo po ngayon ay dadako na sa atin hong silent prayer. Tapos ay bakal po ng united prayer. Pangunahan po tayo sa adoration and confession ni Brother Dan Cruz. Doon po sa Thanksgiving supplication ay si Sister Net Lazaro. So sa loob po ng 1 hanggang 2 minuto ay magkaroon po muna tayo ng silent prayer upang ipanalangin po natin ang ating mga evangelism, Harvest 2025, lalo higit yung mga isinulat natin sa atin ng mga papel na mga pangalan. Silent prayer na po tayo. Amen mga kapatid, ayan po. Yan ang patuloy na ating lesson. Yung pagkakautang ay hindi yan dahilan para hindi tayo magampanan ang ating pag-ibig sa Panginoon. So sa madaling salita ba, may utang ako hindi ko muna ibigay ng Panginoon. Saka na lang pagbayad na ako. Niloloko daw natin sarili natin pag gano'n po. Kasi nga bago ka makabayad, mangungutang ka ulit ng bago. Kapag nasanay ka na sa pangungutang, dapat hindi na ako magko-connect data sa live dahil masakit yung ulo ko, kaya malakas yung sipon ko, allergy. Pero sige, manalangin tayo sandali. Hindi po dahilan ng utang, sabi natin Reby. Tama yan natin Reby. Para tayo ay hindi makapagbigay ng tithe o COP. Pag hindi ka tapat sa pagbibigay ay lalo pa tayo mababaon sa utang. Yan pong legit natin Reby po yan. Pansin natin yung hindi tapat na nagbibigay ay lalo naghihirap. Kita natin yan Reby. At ang mga blessing na darating ay naantala. Kaya matuto tayo maging tapat dahil una-una ang blessing na tatanggapin natin. Yan yung Ate Reby, ang mahirap tanggapin ng iba, no? Mahirap tanggapin ng iba yung ang iniisip kasi nila ganito. Wala na nga akong makain, magbibigay pa ako. Yan, Kasi ang akala nila ibibigay sa church. Hindi nila alam na sa Panginoon siya magbibigay. Nasa Panginoon na kung saan yun ang nagbigay ng buhay sa atin. Yun ang nagbigay ng ating karunungan, ng ating talento, ng ating bahay, ng lupa, ng sanlibutan na ito. Ayaw natin bigyan po dahil ala tayong makakain. Sabi nga isang dati, pag nagbigay pa ako COP, di na kami kakain. Kasi magbabayad pa ako ng utang. Sa ganun mga kapatid. Kaya naman ito ay paulit-ulit na araw-araw nating tinatapik. Alam ni Mrs. White na nung palang panahon nila ay marami nang nagiging problema ganito. Hanggang sa panahon ngayon, marami pa rin nagiging problema ganito. Bakit? Isa na rin kasi yung mga lending companies. Nagkalat. Meron pa sa online lending, yung one hand. Naku po. Isang panlilin lang yung one hand na yun. Hindi naman yung totoong mababa ang interest
mas delikado kayo dyan. Isa pa, yung mga tao na nagpapautang din ng 5-6, ayan na po. O, diba? Short term daw, short term. Nung pala, lagot ka pagka kumagat ka. So, ayan, kung wala magpapautang, wala mangungutang. So, mainam talaga yung unahin natin ang Panginoon, mga kapatid, para hindi tayo para makaahon tayo sa hirap. Yun, Kasi minsan naiisip natin ay paano ko uunahin ang Panginoon? Wala lang nga ako. Ganyan ang nagiging problema. No? Mga kapatid, dumaan din ako sa hirap. Kaya sabi ko sa inyo, alam ko yung iniisip ng mahirap. Galing ako dyan Mga maliliit kami, halos wala kaming makain mga bata dahil walang si mama, walang si papa walang trabaho, si mama ay nagtitinda lamang. So, tipid na tipid talaga, halos talagang sanay kami dyan, kaya alam kong na mahirap. Pero nung nagtapat si mama, nag-backslide siya Nung bumalik na siya sa pagiging Adventist, naging tapat na siya noon. Doon na unti-unti na dumating ang mga blessings. Talaga pag nagtapat ka sa Panginoon, darating ang blessings, mga kapatid. So, yan ang ating lesson. Nawa, matututo tayo na mangutang, Mag-taste lang muna kung anong meron tayo. Ngayon, sabi nga, paano ka magtitiis? Hindi kami kakain, kundi kami mangungutang. Kasi nga, yung utangin mo, may tubo din. Paano yun? Di ba? Tubo din yung utangin mo. Paano mo mababayaran lalo yun? Hindi wala. Di ba? Ganong kahirap ang sitwasyon ng mga taong lubog sa utang. Naunawaan ko po kayo at naiintindihan. Ngunit may awa ang Diyos para mabayaran niyo po yan. Huwag niyo pong isaalang-alang ang pagbibigay at pagbabalik sa Panginoon. Lalo na yung tithes, importante po yan. Kasi pag yan, hindi niyo talaga ibinigay. Bukod sa wala na kayo makakain, mga kapatid. Pag dumating si Jesus, inabutan tayo hindi tapat. Baka mawala pa yung kaligtasan na tinanggap natin. Yan, hindi lang pagkain niya mawala, pati kaligtasan. So, nais niyo ba yun, mga kapatid? Nais niyo ba yun na pati yung kaligtasan ay mawala? Malamang sa hindi, Sige po, sama natin sa panalangin ng bawat isa na natututunan natin itong mga ganitong lesson. Kasama natin yung very rare disease, si Lynn Cusio Enosa. Sige po, nagpapahina ng kanyang muscles, inugo po ang lakas ng kanyang pangatawan. Bata po ba ito? Pamangkin, so hindi na siya bata. Anyway, panalangin po natin siya. Si Lynn Cusio Enosa. Let us pray, mga kapatid. Silent prayer po muna. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po ang aming pasasalamat sa iyo sa umaga na ito. Ay patuloy na nakita namin ang inyong imbitasyon, ginising na kami sa tamang oras, makapakinig ng mga aral mula sa Bible reading patungo sa Lesse Forget at sa mga testimonies and counsels on stewardship na patuloy na nagpapaalala sa amin ng paglayo sa pamumuhay ng pangungutang, sapagkat dito ay wala talagang kaming kinabukasan, babagsak ang aming pamumuhay, pinansyal at espiritual. Kaya sa umaga na ito, alam namin na may mga taong hindi man naka-join ngayon, ay may mga taong kapatiran namin na nalulubog sa pagkakautang. Salamat sa mga paalala. Salamat sa mga itinuturo ng lesson na ito, na sa aming unti-unting pagtitiis at pagpipigil sa sarili,
unti-unti kami makakabayad na aming mga pagkakautang. At sa huli, maiwasan na namin ito at patuloy na sa tulong po ninyo, dakilan Diyos, kung kami magiging tapat kahit na kami may utang, kami po ay mabilis na makakabangon. Basta itaas namin ang aming paniniwala at pananampalataya po sa inyo. Salamat sa mga aral bawat araw na kami ay natututo at nare-revive. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa. Diba, mga personal prayer request. Una-una yung pamangkin ni Ma'am Nora na si Lynn Cusio Enosa. Siya po ay may karamdaman na hindi pang karaniwan. Kailangan niya po ang tulong niyo po ngayon. Ang inyong mapagpagaling na kamay ay hipuin po siya sa pamamagitan ng mga doktor na mahawak sa kanya. Siya po ay makaramdam ng kasiglahan, kalakasan at kagalingan na nagmumula po sa inyo. At ang pinakamainam ang ibigay niya po sa kanya sa araw-araw, bawasan ang kanyang pag-iisip, pag-aalala sa bawat araw. Mapalitan ng puno ng pag-asa na nagmumula po sa inyo, dakilang Diyos, sapagkat kayo ang pinakadakilang manggagamot. Ang aming dakilang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad. Maraming salamat po at sa pangako na siya ay inyong pagkagalingin. Dalangin din namin ng iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang sambayan ni Ate Sally Sanchez kasama ng kanyang buong pamilya. Gayon din naman si Nanay Nerissa, si Veronica, si Liwayway, si Romnick Erilla. Gayon din ang sambayan ni Sister Rhea Galpa. Gayon din ang sambayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, Anggaes, tanggapan Seventh-day Adventist na magsasagawa ng tree planting ngayon sa kabundukan. Ingatan po sila sa daan hanggang sa kanilang pag-uwi. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Dang de la Cruz, ang kanyang patuloy na pagtatrabaho para sa kanyang mga pamilya. Gayon din ang anak na kailangan mag-review at itong dalawa niyang anak na patuloy niyo samahan sa maging matatag pa rin sa pakabila ng mga pagsubok na tumarating sa kanilang buhay. Gayon din yung kanyang asawa. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Marlene Garcia at Sister Wilma Fernandez, ng sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, sambayan ni Sister Belinda Salvania. Gayon din ang family ni Brother Esmin Suba, ang family ni Ate Mitch San Jose, ni Sister Gloria Balbito, gayon din si Sister Maria Isabel Santiago Makasakit. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Marites Curameng, Sister Vicky Jimenez, si Ma'am Femi, si Ma'am Rachel, si Kuya Abner, ang buong guys, teachers, pupils, and parents. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese. Sama na yung kanyang mga mahal sa buhay, pati yung kanyang anak na nagpapagaling. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Ellen Alpindo, ni Sister Rosel Hernandez, at kasama na yung kanyang asawa na patuloy na nagpapalakas at nagpapagaling. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Revy ng buong San Leonardo Church. Patuloy niyo po silang pagpalain ng malulusog na pangangatawan, physical man o spiritual. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Gina Salazar, Sister Melissa Gamboa, at na iba pang mga kapatiran na narito ngayon na hindi namin nabanggit, na kung saan ang ingatan niya po ang aming maghapon na ito sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa, na kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung kami nasumpo ang hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Ayan po. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa patuloy na pagsishare. Ayan na po. At ako'y naniniwala na kapag atin ito palaging binibigyan ng pansin, ayan na po, tayo ay kadikit kasama natin ang Panginoon sa bawat umaga na po. Ayan, good morning po at happy Sunday sa lahat. Enjoy the rest of the weekend. Mag-ingat sa bawat araw. Mag-ingat sa mga tukso ng pangungutang. Kung hindi naman masyado kailangan ay magtiis na lamang. Ayan na po. Yan ang lesson sa atin. Sa mga nag-response, maraming salamat po. No? Si Ate Mitch, Sister Maria Isabel, si Ate Reby, Sister Sweetie, Sister Vicky. Salamat po sa response. Na-appreciate ko po. Sabihin niya na
nakakonect tayo kay Jesus sa umaga nito. Ang oras ay 5:52 ng umaga. Medyo, ewan ko ba, sabi nga ni Pastor Nelson, mahaba-haba pa itong patungkol sa utang, ano? Talagang idinitin. Para naman, alam niyo yung mga paulit-ulit, yan yung mga dapat natatandaan, ano? Kaya yan paulit-ulit kasi para matandaan natin. At hindi na natin gawin, ano? Isang malaking pagkakamali talaga yung pangungutang na yan. Pero, hindi naman lahat ng utang ay masama, no? Yan yung mga utang na hindi dapat na, yung minsan kasi may utang na dapat na okay naman lalo na yung sa negosyo, yan, sa negosyo. Pero yung mga utang na pwede namang may bibiling ka lang na ganito, ako po, dyan tayo actually maraming katanungan, maraming debate tungkol sa pangungutang kung ito ba talaga tama o hindi, o karapat dapat o hindi. Pero ang magandang solusyon, wag natin kalimutan ng Diyos. Kahit tayo ay may utang, dahil hindi po yun ang sagot para tayo makabayad ng utang. Ano po? Sabi nga, magbabayad na ako ng pagkatapos kong magbayad ng utang, saka na magbibigay sa Panginoon. Niloloko natin yung sarili natin, mga kapatid. So yan lang po ang lesson sa umaga na ito. Magandang umaga po muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa maghapon na ito. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this